Yan ang problema sa mga bangag. Pagka nagkaroon ng bulilyaso, lagi ho silang absuelto. Di ba? Mantangan nyo mga kababayan, saan lang nanggaling ang NEP? Sa kanila nanggaling ang napakaraming ang program appropriation, siya ang pumirma ng budget, siya ang naglagay kay Saldico, pinsan niya ang Speaker of the House of Representatives, tapos wala daw ho talaga siyang kinalaman. Diyan ho sa pagtatanong kay Auntie Claire, kaugnay doon sa tinatalakay na impeachment diyan sa House of Representatives, kaugnay nga dito sa isinampang impeachment laban dito kay Marcos Jr., wala daw hong alam daw sa sarili nitong si Bangag na wala daw ho siyang kasalanan. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin na mabilisan itong mga punto de vista nitong si Atty. Salvador Panelo, kaugnay sa tinatalakay na impeachment nitong si Marcos Jr. Pasadahan na rin ho natin ang pag-aaway nitong dalawang unggoy na congressman. Itong si Libanan at itong si Rufus Rodriguez, pinagawain ho nila si Tariela. Di ba? Pambihira itong dalawa na to. Oh. Hindi nyo ba maintindihan? Ang dati kasi ang issue ng China, yung West Philippine Sea, napaka one-sided yan eh. Pagka binanggit mo salita ang mga katagang China, galit na kagad ang ating mga kababayan. Dahil sa pambababoy nitong Tariela na to, nag-iiba ho ngayon naratibo. Ngayon, nahahati ng ating mga kababayan. Ang pamahalaan ba talaga sincero sa pagresolba ng mga problema o ginagamit lang nila sa pamumulitika nila ang issue ng China para mapagbigyan din ang mga siguro mga pabor sa kanila, inihinging pabor sa kanila ng kanilang mga amo sa Amerika. Ganun ho kasi lumalabas ngayon eh. Kasi ang China nga naman, wala namang EDCA site sa Pilipinas. Ang China nga naman talagang kaawa niyan, Amerika. Nung panahon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nare-resolve naman ang mga hidwaan dyan. Hindi lang naman pala China yung mga umuokupa sa ating mga kung yung tawagin natin na atin ito, yung mga bahura, yung mga coral reefs dyan sa West Philippine Sea kung tawagin natin, na talagang ang pangalan South China Sea, hindi lang naman pala mga Chino ang mga umuukupa. Merong Taiwan, merong Vietnam, merong Malaysia. Bakit galit lang tayo sa China? Yan, dyan nagkakaproblema ang naratibo nila. Kaya mga kababayan, kung di pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo at sa mga susumal sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba para lagi ho kayong updated at hindi ho kayo nabobolan itong si Tariela. Kaya naman, sa bahagi ng video natin na to, pakinggan natin ito si Sir Jack. Si Sir Jack, ang cute niya no? Pagka bumabanat siya, yung tipong, lalo pagka binabanatan niyo itong si Father Radic, pakinggan nyo. Ito, gusto kong bumanat to itong pagka na, yung tipong pagka nagmura siya, hindi ako mako-community. Pakinggan nyo ito mga kabayan. Sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and maghakom ka na lang, paano yan? Maghakom ka na lang. Okay? Kakasago mo yan eh. Ha? Maghakom ka na lang kung tangina ka. Okay? Anong tago ka, wala kang anong kakuniti ka. Okay? Abi ka, kupal ka ka, gakunero ka ka. Di ka pare, bago, demonyo ka. Kalma lang siya. Ibang klase mo ba na to si Sir Jack? Ano muna natin? Follow nyo yan, i-follow nyo yan. Isa sa mga idol natin, membro ng mga Banateros. No? Membro ng Banateros. Isa sa mga malupit kong bumanat yan. Sir Jack. Malupit. Palakpakan, isang palakpakan para dito kay Sir Jack. Magaling, mahusay talaga to si Sir Jack. Idolo. Lipat na ho tayo. Sir Jack, alisin ko na muna yung picture mo dito kasi babalagbagin ko na to si Auntie Claire. Ito, ako na bahala dito, Sir Jack. Game! Kaya na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Alam mo, pagka nag-press ko niyan, yun ang pinaka-paborito kong mga katagang sinasambit niya sa kanyang labi. Kasi lahat ng panluloko at lahat ng propaganda, tapos na doon sa unang bahagi ng kanyang press con. Kasi wala naman nanonood nun. Alam naman ng mga kababayan natin na puro kaungguyan lang yun. Yung mga di umanong accomplishment ni Marcos Jr. Anak lang to ako, merong nire-report na accomplishment pero wala naman tayo nararamdaman. Ano yun? Pati accomplishment, ghost na ngayon. Pati accomplishment, pinipikin nyo na ngayon. Ang kakapal ng mga mukha niya, mga walang yari. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Yan. Morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, quick reaction lang po sa naging development today ng impeachment proceedings versus the President. The House Committee on Justice found the two complaints sufficient in form.
So that's the process. We have to respect that. But ma'am, quick follow-up lang. Is the palace confident that these two complaints will not be sufficient naman po sa substance given na may separate briefing po sila regarding this? Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, Aba. at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Salamat po, ma'am. Sunod po na katanungan. Di ba? Meron nung silang meron nung silang lakas ng loob na sambitin yung mga katagana. Kumpiyansa, walang pananagutan, walang kasalanan. Anak ng tawa, kung atin hong titingnan, lahat ng problemang hinaharap natin ngayong mga panahon na to, walang ibang may kasalanan kundi si Marcos Jr. Totoo ho yan. Sa maniwala ho kayo sa mga hindi. Maniwala ho kayo sa hindi. Sa mga mga baguhan dito sa PH Update. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, hindi ho lalabas yaang mga pondo na yan. Ulitin ko ho mga kababayan. Hindi ho lalabas yaang mga pondo na yan. Unahin na ho muna natin, 2024. Kinwestiyon na ho yung mga unprogrammed appropriation na yan. Okay? Kinwestiyon na ho yung implementation ng mga infrastructure project, especially yung nasa flood control. Anong sabi niya doon sa zona niya? 5,500 flood control project. At dumarami pa. Anong nangyari? After few days lang, lubog ang Metro Manila. Nagtanong na doon pa lang, 2024 pa lang, questionably na, nasaan na ang 5,500 flood control. Sa kanya ho nang galing yan, siya ang pumirma ng budget, siya ang tinuturo ni Zaldico na dinideliveran daw ng pera sa pamamagitan nitong si Jojo Cadiz ng bilyon-bilyon na pera. Ngayon, nagkabistuhan na, siya ho ang pumirma sa budget, siya ang nagpasa ng NEP, tauhan niya ang nagtatanong-tanong sa mga congressman at senador kung sinong gusto maging mga proponent. Si Yusek Cabral. Di ba? Ano ho niya yan? Ika nga, galamay ho niya lahat ng gumalaw dyan sa mga anomalyang flood control project. Bunuan, tao niya yan. Yung tinuturong dalawang kumag na ika nga napakaraming tanong na hindi pa rin masagot ngayong mga panahon na to dito kay Adrian Bersamin at dito kay Traiji Bolivar. Yang dalawa ho na yan, tauhan niya yan. Diba? Nasa USEC yung sa education at yung isa legislative liaison daw. Diba? Tauhan niya ho yung mga yan. DBM, amin na pangandaman. Tauhan niya ho lahat ng yan. Ang nangyari ho dito, lahat ho ng mga tinalaga, lahat ho ng pinirmahan niya, lahat ho ng ginawa nilang NEP, anak ng tokwa, lahat yan, wala ho siyang kasalanan. Paano ho mangyayari yan mga kababayan? Lahat ho ng sinabi natin na yon, meron ho siyang kamay, meron ho siyang pirma. Bago maisakatuparan lahat ng mga ghost project, mga depektibong flood control project, hindi ho gagalaw. Hindi ho lalabas ang pondo kung walang pirma nitong si Marcos Jr. O ng isa sa kanya mga alter ego kagaya nitong si Bunuan. Ngayon sabihin mo sa akin, Anticlear, na wala siyang kinalaman o wala siyang pananagutan doon sa aspeto ng impeachment complaint kaugnay dito sa mga anomalyang flood control project at lalong-lalo na dyan sa unconstitutional unprogrammed appropriation. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Iisa ka pa Wala makakaisa ka Daily Tribune tayo. Ito para maiba naman usapan. Iba yung usapan, Daily Tribune. Unahin ko na po yung sa Mitsubishi. Meron po bang particular... Bro, layo Brad, anak ng toka. Dapat naman kung pipihit ka ng konti-konti lang. Anak ng toka from impeachment, mag-Daily Tribune ka pa na, tapos pipihit ka, Mitsubishi. Lang yun yan. request ang Mitsubishi on the CARS program? Walang detalye na pag-usapan pero siniguro naman ng Pangulo na pag-usapan po ito. Pero siniguro po ng Pangulo at kumbaga kanya pong in-stress na ang importance ng program ng CARS at meron po na pondo para sa nasabing programa. And with regards naman po sa future investments, nagbigay po ang Mitsubishi ng figures, initial figures on how much investment will be pouring in? Sa atin po ngayon ay ibibigay ko na lang po sa inyong update at kapag ka po naibigay na po sa akin ito.
Okay, ma'am. Next question is, the First Lady was in a photo with Chinese Ambassador Jing Quan, and the day after President Marcos denied calls to declare the envoy persona non grata. How would you, not to pala, sorry. How would the palace weigh things, because the call to declare China's envoy unwanted came from the Senate and other government officials, and how would palace react on calls of these lawmakers, at hindi ba ito magre-resulta ng political impasse between the legislative and the executive? Una-una po, kung dumaluman ang ating unang gilang sa mga public cultural event, hindi po ito nagre-reflect ng policy direction. At hindi po ito nalilink sa anumang diplomatic matters. At alam naman po ng mga mambabatas na ang Pangulo po ang siyang mayroong authority kung magpapadeclare man ng isang tao ng persona non grata. So alam po nila yan at wala pong masasabi na political impasse. The issue naman po nung i-continue nila tackling it when in term with the resolution to declare Ambassador Quan as still persona non grata. May kanya-kanya po kasing opinion. Ang Kongreso po ay may sarili silang mga activities na hindi naman po saklaw ng Pangulo. Pwede po nilang ituloy yon kung yun po ang nakikita nila. Pero sa Pangulo po, alam po natin na ang polisiya po ng Pangulo at ng DFA ay maganda pong pag-uusap, diplomasya para sa mga ganitong usapin. Anak ng toko, diplomasya. Anong diplomasya sinasabi mo? Pinapalayas na nga. Yung mga gusto na sumugod eh. Diba si Tariela, kung siya lang tatanungin, gulo na eh. Anong diplomasya? Yan ang problema. Napakalabo ng delivery na mensahe ng administrasyon na to. Kasi ang katangi-tanging ika nga ika nga architect ng ating foreign policy ang Pangulo. Dapat sa Malacanang manggaling yung mga ika nga kung babanat sila sa isang bansa, hayaan natin ng DFA, hayaan natin yung mga karampatang ahensya o karampatang personalidad na babanat. Pantakin nyo kung di ba naman sabog-sabog ang messaging nito. Si Tariela, nandun sa isang universidad, nag-discuss ng kung ano-anong mga larawan sa presidente ng Amerika. Kung ikaw presidente, anak ng tokwa, ganun ang ginagawa ng isa. Tauhan niya ho yan. Nasa executive yung mga yan. Ano ho yan? Under ho yan kay Gibo Chodoro. Si Gibo Chodoro, alter ego ho ng Pangulo yan. Pambihira. Ang Malacanang, iba ang sinasabi doon sa mga tauhan niya na nasa DND, Department of National Defense. Na kung saan yung DND, di natin malaman kung sa Malacanang pa ba nagre-report o dyan na sa Washington, sa Amerika. Hindi na natin alam. Ang gulo, sabog-sabog ho ang messaging ng Pangulo, ng administrasyon na to. Walang malinaw na ika nga, ako lang ang ano dyan, ika nga, di ba, yung may karapatan pagdating sa ating foreign policy. Huwag yung pakialaman yan. Kung ako presidente, bumanat ng ganun si Tariela, anak ng toko, babatukan ko yan, papatawag ko sa cabinet hearing. Pag talagang papahiya ako sa mga ano karapatan mo para bumanat ka ng ganun? Diba? Hindi ko pinagtatanggol yung binanatan mo, pero mali yung ginawa mo na yun. Diba? Kung tama yung kung yun, editorial, pahayagan, walang problema. Diba? Yung pusang gala, yung meron kasi mga ganun yung nagdo-drawing, ginagawang katatawanan yung mga leader naman sa, okay lang yun, walang problema. Kaso official ka. Ika nga, official ka ng pamahalaan. Ha? Tao ka ni Marcos Jr. Tapos ganun ka babanat. May problema talaga. Iyon namang mga siraulong senador, lundagan naman. Diba? Talagang sila, ginamit nila yung oportunidad para ika nga mapansin sila ng bansang Amerika. So parang mapanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa nakakapag-decide ang Amerika kung sino ilalaban nila kay VP Sara. Dahil yung impeachment na yan, sa maniwala ko kayo sa hindi, madugo yan. Sabagay kahit, alimbawa, God forbid, wag naman ho sana mangyari, knock on wood, ika nga, di ba? Wag naman sana na hindi makatakbo si VP Sara. Wag naman sana, tayo gusto natin makatakbo si VP Sara. Yun yung ika nga kasagutan para lahat ng kabalbalan, kawalangyaan, kalokohang ginawa ng administrasyon na to,
ma-address pero hindi ma-resolve. Kasi ang ginawa ng administrasyon na to, kahit 3 administrasyon, hindi ho natin hindi ho natin matatapos. Doon na lang ho sa andamukal na utang na iiwan ng administrasyon na to. Yung problema natin sa healthcare, anak ng toko, di na nga resolve, kinuha pa pera, linagay pa sa flood control, ninakaw pa nila. Literal, ninakaw nila ang pera ng PhilHealth. Paano hindi ninakaw? Pinagawa daw ng flood control, pinagawa daw ng kalsada. Di ba? Malaki pananagutan nila, kaya dapat maging presidente si VP Sara. Ngayon, God forbid, sinabi ng isang politiko na na-impeach si VP Sara. Pero ang sinisigurado ko dito, kung sino man ang i-endorso ni VP Sara, doon magrarally. Doon sa likod ng tao na yon. Ika nga doon namin ibubuhos lahat sa 2028. Kaya huwag niyong sabihin na si Sara lang ang tinik sa lalamunan niyo. Pwede, di na siya makatakbo. Ma-impeach siya, pwede. Posibilidad lahat yan. Pero mahirap na mangyari yan ngayong mga panahon na to dahil yung landscape ng politika nagbabago na. Base din kay Prof. Malutikia. Ang sigurado ho dito, kung sino man na ang suportahan ni VP Sara, anak ng toko sigurado, 100%, wasakan ho ito sa 2028. Yan ho sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ngayon pa lang sinasabi ko na, kung sino man ang maging katandem ni VP Sara, pambihira, makikipagbalagbagan ho tayo. Doon na tayo magne-name-names, ika nga. Anak ng tawa nga, hindi pa tayo nagne-name-names. Pagka balagbagan na sa 2028 election, tingnan natin, anak ng tawa yung mga bayarang talyanista at ensaymada. Hindi tayo bumabanat sa vlogger pero pagka umabot ang 2028, pag mag-e-election na, babalagbagin ho natin mga walang yan. Anak ng tawa. Ano na, mag-call outan na tayo, ika nga. Mag-name-names na tayo. Sa bansang China. Yeah. Thank you. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa post ng Chinese ambassador, sinabi niya he had a pleasant conversation with the First Lady. What can you tell us about the conversation? May binigay po bang detalye sa inyo kung ano na pag-usapan? Hindi po tayo kasama sa nasabing affair. So kung ano po yung napag-usapan nila ay wala po tayong personal na knowledge. At hindi pa rin po ito na ipapaabot sa atin ng unang ginang. But would this meeting, would this pleasant conversation lead to a de-escalation of the ongoing word war between the legislators and the Chinese ambassador? Alam naman po kasi ng bansang China na ang ating Pangulo at ang administrasyon na ito ay tanging diplomasya ang nais para maayos kung ano man po ang issue. So naramdaman po yan ng China malamang, kaya po hindi lang po kinakailangan na magkaroon ng init or initan sa pagitan po ng dalawang bansa. Salamat po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we get a fresh comment lang from the palace on the 2 new impeachment complaints against VP Sara Duterte this morning. If I may, Yusek, the complaint delves into the Duterte's behavior during deliberations on the 2026 budget. It echoed the earlier allegations on culpable violations of the Constitution, and now it includes the affidavit of detainee Ramil Madriaga. I believe they are the same, almost the same allegations made even before when the first impeachment complaint was filed. So nothing new, or maybe a little, few. But even if we do not have any hand, we are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Yusek, just a follow-up. Hindi po ba nababahala yung Malacanang na with these simultaneous impeachment raps against the 2 highest officials of the land, it may signal political instability to the international community? Pag-usapan ho natin yung impeachment dito sa dalawang mataas na opisyal na to sa ating bansa. At sinong nakikinabang ngayong mga panahon na to? Merong merong pasimple lang pero talagang ang tawag dito, talagang gigil na gigil. Kung sakali man, di ba, itong si Tuta na ano namin yan, ang tawag doon yung basta didinggin daw ho nila kagad forthwith. Ano yung impeachment? Forthwith. Anong nanta ko? Kasi pagka itong dalawa na ito natanggal, yung pangarap mo
na hindi mo makuha sa santong dasalan, dadaan mo sa santong pagpaspasan. Ano kanto ko? Yan si Tuta Soto, kahit 2 taon na lang maging presidente, 2 araw lang pagiging presidente, kakagatin ng walang yan. Pangarap po niya yan. Pangarap As niya. warned by Senator J.V. Ejercito. Una ko na pong sinabi, ang pagsasampa po ng impeachment complaint laban po sa Pangulo, hindi Pangulo lamang ang maaapektuhan nito, kundi ang buong bansa at pati ekonomiya. So, nababahala po ang Pangulo sa impeachment complaint na isinampa sa kanya hindi para sa sarili niya, dahil alam niya na wala siyang ginawang mali at walang impeachable offenses siyang nagawa. Pero nag-aalala siya sa epekto nito sa ekonomiya. Nag-aalala siya. Sa impeachment daw, nag-aalala siya sa epekto ng ekonomiya. Pero yung pagnanakaw na ginawa nilang magpinsan, hindi siya nag-aalala. Si Raulo talaga, nakantaw ko lakas ng tama ng amo mo, Brad. Salamat po. Para po sa huling katanungan, Chloe Fana, Business World. Last daw. Parang matamlay. Ba't why hindi nagtanong itong si Afternoon po. Marcela Yusek, Lin? follow up lang po dun sa opening statement nyo regarding dun sa contractors. May Pass. Walang kwenta. Dito tayo kay Atty. Salvador Panelo. Walang kwenta. Gate. News kanina, Atty. Salis, nag-umpisa na yung tatalakay sa impeachment doon sa House Committee on Justice at ipagpapatuloy ngayong araw na ito, Atty. Sal. Ano naman po masasabi ninyo sa mga ulat na ating naihatid? Ano muna, yung sinasabi nilang Committee on Justice. Efficiency on pagkatapos sa kita naman sa debate puno Attorney Sal, medyo po putol-putol po yung inyong signal. okay na? Ayan, eto. Malinaw na. Trasabante na congressman walkout daw. Wala muro lang sila. Puro pakita tao lang. Hindi nga naman na papatayin nila. Kunyaki lang yan. Makabalat kayo yan. Pupusta ako sa inyo. Dismiss ang complaint. Babakas ako, Atty. Panelo ha. Pupusta daw siya na dismiss ang sa reswelo lang yan. Nakanto ka. Alam naman natin lahat yan. Hindi na hindi na katakataka kung yan ang magiging desisyon dyan sa impeachment complaint. Sure ball yan. 110% dismiss yan. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Yun hong mangyayari dyan. Ngayon, ang ano lang dito, kahit pa paano, kahit na alam nating kalokohan, napag-uusapan. Yung issue ng mga maanumalyang flood control, kumbaga, nagchichismisa na lang sila dyan sa Justice Committee na yan. Pero alam naman natin, di-dismiss lang yan. At yung kay VP Sara, i-impeach sila kung makako sila lang. Pero ba sa akin nakikita, marami pa rin mga congressman na akala nila, yung gagawin nila kay VP Sara, yun ang kanilang salvation. Yun ang kaligtasan nila sa lahat ng kabalbalang ginawa. Hindi yan. Hindi yung impeachment ni VP Sara makakapagsalba sa galit ng sambayan ng Pilipinas sa inyo. Okay? Na-schedule na. Drama na naman sila. Yung sinasabi naman ni Sabi ka, attorney. Di umano. O yan. Presidente pamamagitan. Hindi na nangamba. Pero ang buhay ng pangabay hindi na itutuloy hanggang dyan Attorney Sal, medyo nawawala po ulit yung signal nyo sa audio. Napuputol po. Napuputol. Bakit kaya? Kayo palagi
Ano kayo, naka-monitor kayo, attorney, naka-monitor Yes, yung actually. Okay naman dito, lakas. delegate yan. Sige po, go ahead po. Okay na, nasabi ko na. Ayan. Okay. Sabi ko lang yan, drama lahat yan. Sama lahat yan. Ito na yan. Panalo sila. Kailangan. Ayan. Ang ito, Inday Sara. Mm. Kaya lang, may problema na naman sila. Yan. Well, kaugnay naman po dyan, Attorney Sal, ay yun nga, nagsampa na ng panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, itong mga leader ng civil society at mga miyembro ng Makabayan Bloc kaugnay sa umanong maling paggamit at paglustay pa rin ng confidential funds nung siya ay kalihim pa ng Department of Education. Inakusahan si VP Sara ng paglabag sa konstitusyon, katiwalian, panunuhol at yung parang uusad at well, abangan na lang natin abangan na lang ng taong bayan, Attorney Sal. Ito naman po, yes, Impeachment complaint na mulat sa poll, sinabi nila na talaga namang walang bail. Yung sa confidential funds, ulit-ulit na hindi mo maaaring magiging ground. Hindi pa final ang fine bail. Yung notice na binigay, pagkakataon pa, nagawa mo yung kulang na dokumento, hindi na OWA. Katunayan nga, may resolution. Yung iba naman, Medyo malabo ang dating nitong si Attorney Salvador Panelo. Ang ganda pa naman ng talakayan nila. Next video na ho siguro natin na hanapin yung magandang version ng talakayan nila nito. Napanoorin pa natin mga ilang minuto. Talagang politika lang. Patayan lahat. Katotohanan talaga niya. Sila si Teresa na maging kandidato sa 2020. Bakit wala sila kahit pagka sama-samahin yung administrasyon, talo lang. Wala, nakamonitor tong si Attorney Panelo. Sino kayang kinakausap nito? Nakamonitor. May bag yung ano ni Attorney Panelo. Lipat na ho tayo dito kay Libanat. Pambira, ang ganda pa naman ng topic nila. Check pa nga natin yung mga ilang ano. Sense ratings ni Pangulong Epag. Ayon sa ng 2020 Survey po. Wala namang pagbabago yan. Di ba? Negative. Yan. Negative 3 na nga yan dati. Wala, negative tayo dyan. Negative tayo, Attorney. Dito tayo kay Libanan. Ano na naman bang sa Reswell ang gagawin itong mga congressman na to? Ang sabi siguro nila, naklantowa. Bakit Senado lang ang pinag-aawain ni Triela? Sali tayo dyan. Ayun, sumali itong mga unggoy. Pakinggan natin ang kanilang pag-aaway. Not to score partisan points and certainly not to advance the interest of any foreign power, but to speak on a principle that lies at the heart of good governance, professionalism in public service. Recent public controversy has involved a senior spokesperson of the Philippine Coast Guard, particularly his lecture at the La Salle University, where a caricature of Chinese President Xi Jinping was reportedly displayed in discussing West Philippine Sea issues. Let me state clearly, this is not a defense of China, nor a retreat from our sovereign rights. This is an honest call for discipline, propriety, and adherence to the standards required of public officials under our laws. Republic Act 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees, provides clear guidance
Among its provisions, Section 2 emphasizes public officials shall always be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty. Section 4A requires that officials shall at all times uphold public interest over personal interest. Section 4B mandates that public officials shall perform and discharge their duties with the highest degree. Punta na tayo dun sa mag-aaway kayo ni nitong si Rufus Rodriguez hindi na ako interesado sa mga kabalbalan mo. Rerekta na ako dun sa away niyong dalawa, okay? Ayan, away na sila. Propose questions to the Honorable Minority Leader. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the Honorable Rufus Rodriguez for his interpellation. The Honorable Rufus Rodriguez is recognized for his interpellation. Thank you. Once again, I'd like to ask our Minority Leader whether he would be amenable to receive some interventions from this representation. Gladly, Madam Speaker. Madam Speaker, is the gentleman referring to the spokesman of the Philippine Coast Guard, J. Tariela, in his speech? That's correct, Madam Speaker. You admit it is J. Tariela. You have not mentioned his name, correct? I do not know. But it's very clear that is Madam Chair, Madam Speaker, I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Because the very reason why the spokesman has to move and act is because China has been violating the sovereign rights of the Filipino people, the Republic of the Philippines, for so many years, bombarding our vessels, with water cannons, lasering our officials and our Coast Guard. So therefore, where are we for? For whom are we for? I'd like to ask the Honorable Minority Leader. Because I am really, at this point, I cannot understand why we are protecting China, who has been the cause of all this aggression. One of our Coast Guard lost his finger. And then here we come in this house to question that act of having caricature. China has caricatured so many of our leaders, Madam Chair. It has hired, Madam Chair, trolls. It has hired traitors in this country, Filipinos, paid for. So therefore, Madam Chair, I would like to state here, I'd like to ask again, are you still insisting, Minority Leader, that our spokesman of the Philippine Coast Guard has violated? Coast Guard. Rupos, baka atakihin ka sa puso dyan. Kalmahan mo lang, ha? Huwag masyadong mainit ang ulo. Yung huling nakita kong ganyan bumanat, wala na. Nagurgur na. Kalmahan mo lang. Importante puso. Okay? Huwag masyadong abusuin puso mo. The Code of Conduct of Public Officials? Because I would like you to read each one of what you have cited, and I will show that he has complied with all the laws of our country. In his heart and mind, it is to protect the Republic of the Philippines. For who will protect us? Will it be the Chinese? Of course not. It will have to be our people. It will have to be our officials. It will have to be the Coast Guard. They are the ones in charge of the integrity and sovereignty of our people, of our own seas. Madam Chair, the UNCLOS is very clear and decided already, Madam Speaker, by the Arbitral Tribunal Award of July 12, 2016. All the 7 points of China were all debunked by the Hague Arbitral Tribunal. The 9th line is illegal. All the developments are illegal. And yet I hear here
I hear somebody from this August chamber would question our official and favor China. The Senate already passed a resolution, 15 of them, that supports, goodness, that Yes. supports our stand, Madam Chair, the stand of Jay Tariela, whom we should support. And that is why I cannot accept this. I cannot accept this as a Filipino. Patriotism includes hating China because they're the ones hating us. We have to protect ourselves in defense of our country. Our Puso, 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 ha? Isa lang yan. Pagka yan, ika nga, masyadong emosyon. Okay lang naman, mag-passionate pa minsan-minsan, pero huwag masyadong sisigaw, okay? Yung muling kung nakita ko pasigaw-sigaw na ganyan, wala na. Article 1 of the Constitution, Kalmahan mo lang, Madam kalmahan mo. Speaker, is on national territory that is being threatened by China. So therefore, I'd like to ask, because I would like him to now again state the code of conduct, and I'm going to therefore debate with the minority leader that there is no violation at all of Tariela. It is the Chinese government with President Xi violating everything that we have, from the Constitution to all the laws and international law. Ano ho yan? Yan ang script ng mga dilaw. Na wala ho silang pakialam sa diplomasya, basta bira lang ho sila ng bira. Yan ang hindi porket abogado ka, hindi porket sa mga nakalipas na panahon, ika nga matalino ka, ika nga really respeto ka kahit papaano, yung understanding sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, talagang ika nga intindi mo na lahat. Ang ano dyan, mga diplomats, kung ikaw dilawang congressman, hindi ka pwede dyan. Ang ano dyan, mga tumatala ka dyan, mga diplomats. Pero kung ikaw isang aso ng mga dilaw, hindi ka pwede kasi automatic yung bias mo nandyan . Kaya tayo din ho dito mga kababayan, tinitingnan natin yung issue na yan na usapin na West Philippine Sea. Hindi doon sa pagiging Duterte supporter o kung ano pa man. Tinitingnan ho natin yan, base doon sa kung ano ang mas paborable sa sambayanan. Yung mga ginagawa ni Jay Tariela, paborable ba yan? Automatic ba pagka binwisit natin ang bansang China, ika nga napakalaganda na ng bentahin natin dyan sa West Philippine Sea? Hindi. Ano ba? Diyan ba sa pagdaldal na yan si Jay Tariela na de-escalate, nakapangisda ng ating mga mangingisda? Hindi pa rin. So anong epekto niyan? Wala. Anong sinisigaw nitong si Rufus Rodriguez? Pinapakita nila yung kanilang di umanong pagiging makabayan, pero hindi naman nila naiintindihan kung gaano kalawak yung usapin ng West Philippine Sea na yan. Hindi natin alam sinasabi dito na alam natin yung pasikot-sikot, napakasalimuto niyan . Baka nga kailangan mo pa mag-aral ng mga batas, mga tawag dito, yung unklos, di ba? Kaya pinapakinggan ko talaga dyan si Sastro Gando Saso. Basta ang alam lang natin dyan, simple. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon ng makabuluhang dialogo dyan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Dito sa panahon na to, walang matinong dialogo. Madam Speaker, precisely this privileged speech, so that we shall know, did the Department of Foreign Affairs, who is the department entrusted with the authority to deliver our messages to this country, authorized Jay Tariela. And I am not defending China, Madam Speaker. As I said in my speech, what I am saying is that we have to act with professionalism, discipline, and manage our international relations properly, Madam Speaker. Madam Speaker, the DFA has its functions. The Philippine Coast Guard with its spokesman has its functions. And certainly, the agency affected by this is the Philippine Coast Guard because they protect all our coast and our seas. We therefore
cannot say that the DFA, according to a senator, he has talked to the DFA. In fact, I'm going to call the DFA. Are you saying that J. Tariela did the wrong thing by coming out and protecting our country? Let us hear from the DFA. Because if they do that, they don't deserve to sit in the Department of Foreign Affairs. My goodness, since this last year, 200 Bahala nga kayo dyan. Sira ulo to. Sinisigaw nitong si Rufus. Gusto maging senador siguro. plus protest, those verbal, every day for more than 5 years, 365 days. The Chinese vessels are intruding in Scarborough Shoal, intruding in the Kalayaan Island Group, in all our 200-mile nautical zone, which is our exclusive economic zone under the UNCLOS and decided by the Arbitral Tribunal. So I'd like to, I have to react on this, Madam Chair. I hope the minority leader recants his speech. Because if not, then Madam Chair, he has therefore failed in his duty and his oath to this Congress, the representatives of the people, that we have to therefore agree with China's complaint, the complaint of that ambassador. Because now they are hurt because the truth is coming out and we have a strong spokesman. And so I hope the minority leader withdraws his statement. Otherwise, I will be the one to make sure that there will be an ethics probe on this. A congressman taking up the cudgels of our aggressor in the West Philippine Sea. Definitely, I'm going to file an ethics charge because he has failed in his duty to protect and defend the Constitution of the Philippines. Article 1 is national territory. So I now call, please withdraw that because otherwise there will be a charge. I'm going to file, Madam Chair, in his presence now because I cannot in conscience accept what he has said. We are all Filipinos. We took the oath to defend the Philippine Constitution, to obey the laws of the land, and a signatory to the United Nations Convention of the Law of the Sea. We are also obligated. So therefore, can be no compromise on this. We cannot compromise national security. Therefore, I would like the gentleman to withdraw his privileged speech. Madam Speaker, ako po ay nire-request na mag-withdraw ng aking privilege speech. Hindi ko po i-withdraw po yan. Ito po ay aking personal na paniniwala sa mga nangyayari dahil tingnan mo yung umaabot na tayo sa napakataas na nasa Senado, marami ng issues, lahat po ng batas na ipinasa natin dito sa Kongreso ay sinuportahan ko po. Ito lang, nakita na natin na sinabi mismo ng Presidente na yung pag-declare ng persona non grata umabot na sa pag-declare ng persona non grata ng ambassador ng China. Sinabi niya it is the last resort. Ibig sabihin, pero hindi ko importante na si J. Tariela lang ang sinasabi ko dito. Ang sinasabi ko po dito na magkaroon tayo ng isang direksyon na pinamumunuan ng Department of Foreign Affairs para maging tama yung approach natin, hindi tayo misunderstood. Madam Speaker, the issue is not persona non grata.
The issue is the statement and the caricatures of J. Tariela, the actions of the spokesman. And the issue is not personal non grata, and I agree with the president. But the issue that he is saying is that our own official committed violations of the code of conduct of ethical standards of public official, which to me is really unfounded, baseless, and skewed towards the interests of the People's Republic of China. Madam Speaker, hindi ko po sinabi na mismo siya ay nag-violate ng ating code of conduct. Ang sinasabi ko lang, let us observe our code of conduct of Code of Professional Ethics and Ethical Standards para hindi tayo sumabit sa mga ganitong problema at ma-directly supervise ng ating Department of Foreign Affairs ang mga pangyayari ito para hindi ito ma-mishandle. Madam Speaker, hindi po ako magkukulang sa pagmamahal sa aking bayan. Hindi po ako magkukulang para ipaglaban ang teritoryo ng Pilipinas. Kilala, parehas tayo taga-Samar, gentleman from Cagayan de Oro, at ididipinsa ko po ang aking bansa. Pero nandito po ako in this August chamber bilang minority leader na kahit yun po ang pakiusap ko palagi sa minority. Kahit nagagalit po kayo, kahit anong sentimento nyo, iklaro nyo with professionalism ang sinasabi nyo para marinig tayo. Dahil pag sumisigaw tayo palagi, hindi po tayo maririnig. Madam Speaker, palagay ko, ang boses ko ay mas malaki sa boses ng gentleman from Cagayan de Oro. Session Pero nagsasalita ko ng mahinahon po din.